makakausap po muna natin ang kinatawan ng Kamanggagawa Party List, Representative Eli San Fernando. Kaugnay po sa iba't ibang mga usapin. Kasama na ho dito yung flood control scandal, yan hong pagkakapirma ng 6.7 trillion pesos na budget for 2026 ng ating bansa at ibang mga mahahalagang bagay. Magandang araw ho sa inyo at welcome sa Bombo Radio Philippines. Representative Eli San Fernando, sir, si Bombo Genesis at Bombo Ever po ito. Welcome sa Bombo Network News. Magandang umaga po sa inyong mga tagapakinig at lahat po ng taga-subaybay sa inyong programa. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News. Unang-una sa mga nais naming maitanong ho sa inyo, naging ano ba right term dito, umani ho ng iba't ibang reaksyon, ano? Yun pong ipinuso ninyo na litrato kamakailan sa inyo pong social media page. Kasama rin po yung post nitong si Congressman Leviste na magkakasama ho kayo kasama si Congressman Barzaga. Baka ho pwede ho nyo kaming bigyan ng context kung kamusta ho itong naging pagpupulong, Kong. Alam niyo ho kasi kami yung pinakamaiingay at mga controversial na neophyte representatives sa House of Representatives. So that meeting is a meeting kung saan po pwedeng mapag-usapan yun, po pwede namin pagtulungan ng mga issue. Alam namin at kinikilala namin pare-parehas that there are fundamental political differences between us. So hindi nangangahulugan na yung pagkikita at pagmi-meeting namin, yung lunch meeting yan actually nilibre ni Representative Leandro Leviste. Hindi nangangahulugan na pagsasantabihan noong aming mga pagkakaiba-iba. Kinikilala namin yun na meron kaming pagkakaiba-iba at hindi namin isasantabi yun kasi mahirap isantabi yun. Pero merong po pwedeng mga issue na pagtulungan. At it is in our best interest bilang mga neophyte representative na pag-usapan yun. Halimbawa, anti-corruption, transparency, at yung freedom of speech, yung kalayaan sa pamamahayag ng mga kinatawan gaya naming tatlo ni Representative Leviste at Representative Barzaga. So, mas naging ganun yung daloy ng usapan nung nagkita kaming tatlo sa may Alabang, sa may Muntinlupa. Oo. Pero doon ho sa caption ni Congressman Leviste, sabi ho niya, nabigyan na rin ho kayo ni Congressman Barzaga ng kopya ng Cabral Files. Yeah, oo. Actually, kahapon ko lang yan, kahapon lang yan nakuha yung tinatawag na Cabral Files. At nabigyan ko na ng kopya yung mga nangihingi. Kung gusto nyo hong makakuha ng kopya, willing naman po ako magbigay sa inyo ng kopya. Kasi ang paniniwala ko dyan, simple lang. The more person na merong kopya niyan, the better. Kasi it's an issue of transparency. Pero yung mga nilalaman niyan, yung expose patungkol dyan, I leave it to Representative Leviste because that's his issue. Pero kung gusto nyo po makakuha ng kopya, I am more than willing to publicize it. After all, interest naman ng lahat na makakuha at makakita ng kopya nitong tinatawag na Cabral Files. Hindi ko pa nakita lahat, hindi ko pa nabuksan lahat kasi ang dami niyan eh. Pero yes, I am confirming na meron akong tinatawag na Cabral Files. Thank you so much sa offer, Kong. Doon po sa initial na nababanggit ninyo, although hindi pa ninyo nakita lahat, pero ano po nakita ninyo initially doon po sa files? Ano to? Ito yung mga allocables for the 2025 NEP. So, ito yung mga infrastructure projects na nakatilad-tilad per district. So, yung kopya na meron ako, ilang kopya lang eh. Hindi ko kasi sure kung yun na lahat yun. Pero I am confirming na ito yung mga infrastructure projects, allocables 2025 NEP per district. Okay. Sige, mamaya may bang follow-up din po tayo kung ano. Okay. Meanwhile, bibigyan natin pagkakataon si Bombo Ever with your questions, Bombo Ever. Kung ano naman po yung take po ninyo dun sa nilalaman po ng budget at pag-veto sa more than 90 billion pesos na unprogrammed appropriations po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Yung budget kasi positibo at negatibo, no? Positibo dahil may mga nakita naman tayo na ilang reforms. Nagsumikap naman ang Kongreso at ang administrasyon na magkaroon ng reforms. Nandiyan yung Open BICAM, tumaas yung budget sa education, at tumaas din yung budget para sa agrikultura. Pero nakakalungkot lang ho dahil alam niyo sabi kasi ni Executive Secretary Ralph Recto, sabi niya the 2026 budget is pork free.
Kasinungalingan po yun, hindi po totoo yun. Tad-tad pa rin po ng mga discretionary style funding and allocation ng 2026 budget. Halimbawa po, nandyan yung MAIFIP, yung medical assistance to financially incapacitated patients. Nandyan pa rin ho yan. Nandyan pa rin yung ilang mga ayuda programs na hindi yan ginalaw ng Pangulo. So we echo the statement of budget watchdogs such as Social Watch Philippines na itong mga nasa program na mga appropriations, nandito yung mga pinapanawagan ng iba't ibang mga interest groups and budget watchdogs na i-veto. Ngayon, patungkol doon sa unprogrammed appropriations, i-qualify natin yan. Isa dyan sa tinitignan natin na dapat vinito ni Pangulong Bongbong Marcos ay yung doon sa allocation para sa AFP modernization program. Di naman masama yan, pero meron ng nakalaan doon sa special purpose funds for the military. So ang lumalabas, may duplication. Total of around 90 billion pesos ang nakalaan dyan because of the na-retain yun doon sa unprogrammed appropriations for the AFP modernization program. So binabanggit natin na duplicate yan kasi meron na doon sa programmed appropriations natin yan. Ngayon, patungkol naman doon sa ilan na mga nasa unprogrammed appropriations, ito i-qualify natin kasi hindi naman lahat ng nandun sa unprogrammed masama. Pero nakakalungkot lang kasi halimbawa yung tinatawag nating CARS tsaka RACE under DTI, ito ay tinatawag nating industrial policy. Kasi yan ay mga programa na nakapatungkol sa pagsuporta ng gobyerno sa lokal na industriya natin, partikular sa manupaktura ng sasakyan. Nangangahulugan yan na magke-create yan ng trabaho, oportunidad at industriya sa ating bansa. Originally nasa NEP yan, tapos binago ng Senado, nilagay sa unprogrammed appropriation, tapos sa dulo vinito ng Pangulo. So ito yung nakikita natin, anti-developmental yan. Isa pa sa mga na-flag natin, meron pang mga BICAM insertion dyan. Halimbawa, yung 8.9 o 8 billion pesos na farm to market roads na hindi man lang yan dumaan sa House tsaka sa Senate. In-insert lang yan, ni-request lang yan ng BICAM. So these are the items that we question dito sa 2026 budget. There are developments, there are reforms, pero kasinungalingan na sabihin na perfect yan o perfecto ang budget na yan. O sasabihin halimbawa ni Executive Secretary Ralph Recto na pork-free. Hindi totoo yung sinasabi ni Executive Secretary. Kumaga, let's be honest to the people. There are reforms, there are developments, there are positive developments, but to call it as pork-free is an outright lie. Hindi niyan kumbaga pagsisinungaling yan, hindi niyan mapaglilingkurang maigi yung interest ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. So let's call it as it is. No, hindi perfect na budget 'yan. There are positive developments around it. Wag lang sabihin na napakalinis na ng 2026 budget. Alright. Follow up lang kung doon sa sinasabi niyong pork funds. Magkano po ba yung halagang pinag-uusapan po natin dito na na-include pa rin dito sa 2026 budget? Do you have estimate Oo, meron tayong meron 138 billion pesos kasi ang panawagan ng mga interest groups and budget watchdogs such as Social Watch Philippines. Kasi ito mga kaibigan nating mga nagbabantay talaga sa kabangbayan. Ang pinapanawagan kasi kay Pangulong Bongbong Marcos, i-veto yung doon sa programmed appropriation, particular doon sa 138 billion pesos na ayuda funds. Hindi tayo against sa ayuda, against tayo doon sa paraan kung papaano ginagamit itong pondong ito para sa patronage. Kasi highly discretionary ito Ang may control dito, syempre, yung mga politiko. Ang may control dito, syempre, yung ilang mga tao. Ngayon, sasabihin, meron namang special provision na hindi pinagbabawalan ang mga politiko doon sa distribution. Nasa distribution yun. No, positibo 'yun, walang problema doon na ipagbabawal na yung mga politiko sumangkot doon sa distribution ng mga ayuda. Pero yung pamimili ng mga benepisyaryo, etc., highly highly susceptible to patronage.
So may control pa rin dyan yung mga politiko. That is why we are calling itong mga ayuda funds, mga discretionary style na funding na ito, dapat na veto ni Pangulong Bongbong Marcos. 138 billion pesos yan pag pinagsama-sama. Kasama na dyan yung MAIFIP, yung TUPAD, yung AIX, at iba't iba pa na mga ayuda programs. Kong, dako po tayo dito sa usapin naman po ng flood control scandal. Kontento po ba kayo dun sa bilang po ng mga napakulong bago pa man matapos itong taong 2025 tulad ng ipinangako po ni Pangulong Bongbong Marcos? Alam nyo, kasi sinusundan lang naman natin yung statement ng Malacanang, partikular ni Pangulong Bongbong Marcos. It was the President himself who said, walang Merry Christmas doon sa mga malalaking isda o sa lahat ng sangkot dito sa flood control scandal. Ngayon, they will say, meron namang napakulong sina Diskaya, tsaka yung ilang mga DPWH officials. Maglolokohan at magsisinungaling na naman tayo sa mga mamamayang Pilipino pag sinabi natin, sapat na sila lang yung nakakulong. Kasi walang maniniwala na itong mga kontraktor at mga DPWH officials kinaya on their own na mangulimbat ng bilyon-bilyon, daang bilyong piso na worth ng mga proyekto by themselves. Sila na mismo ang nagsabi, may mga kasabwat sila, mga senador, mga congressman, mga nasa executive agencies. At ito yung hinahanap ng mamamayang Pilipino, ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Nasaan na itong pinangako ng palasyo na may makukulong na mga malalaking isda. Sinusundan lang naman ng publiko kung ano yung pronouncement nila eh. Sabi nila by Christmas. Nung hindi natupad yung Christmas, sinabi by New Year. Alam nyo, maiging na lang yan i-package better. Pero kapag nagsalita kasi sila na nagbibigay sila ng timeline, sila mismo yung nauhuli dun sa mga pinagsasabi nila. So, hindi maiiwasan na isipin ng maraming tao, puro namang forma, puro namang postura, itong administrasyon, itong gobyerno, sasabihin may papakulong by this time. Pag dumating yung deadline na sila mismo nag-set, hindi naman matutupad. Tapos ang labas, sisisihin pa yung mga nagque-question. Parang ginagaslight yung mga nagque-question doon sa nasaan na yung pinangako ninyo. Kayo ang nagpangako niyan, kayo ang nagbigay ng deadline, kayo ang pumustura na sabi nyo may mapapanagot ng mga big fish, mga malalaking isda, yung mga from Senate, Congress at sa executive agencies, pero hanggang ngayon wala pa ring nakikitang resulta ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. So, hindi natin masisisi ang maraming mga tao kung tinitignan nila na pambubudol ito at walang nangyayari doon sa paggulong ng investigasyon at pagpapanagot sa mga sangkot dito sa flood control scandal. Bombo Jen, baka may additional question ka pa with Kong? One last question na lang siguro kung Fernando, balik lang ho tayo doon sa usapin po ng Cabral Files kasi dati may nababanggit si Congressman Ridon na pwedeng sampahan ng ethics complaint si Congressman Leviste kung sakaling sapilitan na nakuha nga yung Cabral Files. Ngayon po at ibinigay na rin po sa inyo yung kopya ho nito, kayo ni Congressman Barzaga. Nais kong kunin siguro yung reaksyon po ninyo kung sakaling magkaroon ng ethics complaint or masampahan ng ethics complaint si Congressman Leviste na original na pinagmulan po ng files? Anyone can file an ethics complaint against any member of the House of Representatives. Even private citizens can file an ethics complaint. Yun, if they think na dapat sampahan ng ethics complaint si Representative Leviste, by all means, they have the right to do that. Ngayon, ang usapin kasi ay doon sa Cabral Files. Opo. Dapat ang pag-usapan natin yung merito, yung nilalaman noong Cabral Files. So tingin ko wala namang mali, wala namang problema doon sa pagsasapubliko ni Representative Leviste ng tinatawag natin na Cabral Files. And it is up to him to answer yung mga question revolving paano niya nakuha, ano yung method ng pagkuha. Pero more than that, ang added value doon sa pinag-uusapan natin, yung nilalaman ng Cabral Files Tingin ko mas importante yun. Kapag halimbawa, si Representative Leviste, pinatawan, in the near future, hypothetical situation. Halimbawa, pinatawan ng karampatang sanction
because of the issues revolving Cabral Files, hindi natin maiaalis sa isipan ng mga ordinaryong Pilipino na bakit mas inuna nyo pang patahimikin o mas inuna nyo pang i-sanction si Representative Lebiste kaysa pag-usapan natin yung nilalaman ng Cabral Files. So, nandoon yung particular interest ko eh. Ano ba yung nilalaman ng Cabral Files? Isa publiko natin yan. Tapos hayaan natin na magsalita rin yung DPWH na pinanggalingan nitong Cabral Files. As far as I know, ino-authenticate na daw ng ombudsman itong mga tinatawag na Cabral Files at isa sa publiko rin naman ata nila kung ano yung findings nila dyan. But the point remains, itong nilalaman ng Cabral Files, yung mga NEP allocables, mahalagang usapin ng bayan yan dahil pumapatungkol yan doon sa mga infrastructure project, lalong-lalo na sa mga flood control project na pinagmulan nitong napakalaking iskandalo na kinakaharap natin nung nakaraang taon at tumatawid hanggang ngayong 2026. So, take note, wala pang malaking isda na napapanagot dyan. So, it remains to be relevant. Whatever is in the Cabral Files, it remains to be relevant. And it is an issue of transparency and accountability. And with that, I salute Representative Lebiste for having the courage to expose itong mga dokumentong ito. As to the ethics complaint, alam ko ready naman si Representative Lebiste na harapin yung mga isasampa o mga posibleng isampa sa kanya na complaint dyan sa Ethics Committee. Anyone can do that. Everyone has the right. Private citizen or member of the House can file an ethics complaint against any member of the House. So it is up to Representative Lebiste to answer the allegations thrown at him. But with regards to the Cabral Files, dapat i-welcome natin yung pagsasapubliko at paglalabas ng mga dokumentong yan sa publiko. Okay. Thank you so much for joining us sa Bombo Network News. Congressman Nelly San Fernando, ingat po kayo, sir. Maraming salamat po at Happy New Year sa lahat. Indio. Ang kinatawan po ng Kamanggagawa Party List si Congressman Eli San Fernando, kaugnay pa rin po sa ilang mga mahahalagang usapin. Pangunahin po dito yung budget for 2026, Cabral Files at iba pang mga mahahalagang usapin. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.